Glory to God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Sa umagang ito, magandang umaga po sa bawat isa sa ating mga kapatiran. Hallelujah. Sila Ate Letty, magandang umaga, Brother Romel, Sister Jenny, Lilea, hallelujah. Happy anniversary sa dati kong girlfriend. Praise God. Isa pong magandang umaga rin kila Brother Jameson at kila Ate Ana. Praise God. So sa umagang ito tayo po ay live. Praise God in prayer and in worship. Sapagkat sabi nga natin, walang iba tayong dapat gawin sa panahon ito na ating kinakaharap. Even our church is affected. No? Some of our neighbors ay i-test, isa-swab kung positive or negative, no? The reason na bakit tayo nag-live ngayon, unang-una, I believe, panahon na magkaisa tayo in prayer and worship. The very purpose of the Heaven's Treasure is not only to provide us with words of God, promises, kundi yung pagkakataon na tayo po'y gigising sa presensya ng Diyos. Kung babasahin po natin sa Genesis chapter 28, verse 11, ito po yung isang karanasan ni Jacob. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Verse 12, nang gabing iyon, siya'y nanaginip, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at namamanhik manaog doon ang mga anghel. Verse 13, walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya, wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. And verse 16, nasabi dito, nagising si Jacob at nasabi, di ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. So, ang Panginoon ang magpala sa mga salitang ito. Glory to Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon, aming Ama. Patuloy mo kaming linisin sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Tunay nga, O Diyos, ang kabutihan mo, Lord, ay hindi namin maikukumpara, Panginoon, sa aming mga nagagawa, Panginoon. Wala kaming ginawa, O Diyos, upang kami ay maranasan ang iyong biyaya. Pero sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan at pagmamahal sa amin, tinangi mo kami, O Diyos, at patuloy na iniingatan ayon sa iyong mga pangako. Ama, sa umagang ito, ihanda mo po ang aming puso at isipan. Alam mo ang aming nararanasan, alam mo ang sitwasyon ng aming bayan, ng aming lungsod. Alam mo po, O Diyos, ang mga pangamba, ang pag-aalala, Panginoon, ang takot sa aming mga kababayan, O Diyos, sa patuloy na pagkalat ng pandemyang ito. O Diyos, kami po'y magpapasoklolo sa iyo. Kami po, O Diyos, ay aasa lamang sa iyo. Ikaw po ang patuloy na kumilos at manguna, Ama. Ito po ang dalangin namin sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Hallelujah. Just to give you an idea, nasabi nga natin na kapag ang number of infected sa isang barangay is more than 3, automatic, ila-lockdown ito. So, ang ating church ay nasa isang lugar na kung saan meron ng area na lockdown. Ngayon, napakadaling maaring sabi nga kapag halimbawa isa sa atin mga kapatiran ng manggagawa
ang nakitaan o nag-positive, automatic yung simbahan natin ay apektado. Hindi ko kinatatakot kung meron man mag-positive. Hindi ko kinatatakot kung meron man ang mahawa, no? O ano man na mangyari, sapagkat alam ko hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, kailangan tayo ng bayan natin. Ang gagawa ang kaaway upang pigilan ang iglesia at simbahan ng Panginoon para manalangin, para mag-minister. Maraming mga pagsubok ang kinakarap ng bawat isa. Ang ilan sa atin, maging ang ating mga kapatiran na nasa posisyon sa barangay, no, sa kabila na mabuti ang kanilang motibo na pag-iisipan ng hindi maganda. Sana mga kapatid, tayo na sa gitna ng pandemya, huwag tayong magkanya-kanya. Huwag natin iwan ang bawat isa sa panalangin. Ang kaaway ho ay hindi nagpapahinga. Ang kaaway ay hindi natutulog. Ang kaaway ay gagawa ng paraan upang sirain niya ang ating pagkakaisa. Kaya mga kapatid, hallelujah, patuloy tayong magpuri, tayo'y sumamba sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Umawit po tayo sa Panginoon. Sabayan niyo po kami. Glory to God. Good morning din Ate Ami. Ate Rose, Sister Jenny. Hallelujah. Good morning. Mga prayer warriors, intercessors. Magkaisa tayo sa Panginoon.
Kami pong lahat ay nagpapasalamat sa katapatan at kabutihan mo, O Diyos. Huwag mo po hayaan, Lord, na tumingin kami sa nangyayari. Kaya kami narito nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagpapasaklolo at pinaalala sa iyo ang iyong mga pangako. Hallelujah. Kabagan mo ang aming bayan, kabagan mo ang aming lungsod sa patuloy na pagkilos, pagdami ng infected COVID-19. Praise God. Purihin ka, O Diyos, sa katapatan at kabutihan mo. Hallelujah. Bawat isa sa atin ay may kinakaharap. Bawat isa sa atin ay may mga sitwasyon sa buhay. Nakakatuwang isipin na sa buhay ni Jacob na walang hinahangad sa bawat umaga, kundi ang makamtan niya yung blessing, spiritual blessing. Alam natin ang kwento ni Jacob kung paano niya nilinlang ang kanyang kapatid, ang kanyang ama na si Isaac, at nagpanggap siya na si Esau. Isa lang naman ang gusto ni Jacob, tanggapin niya yung spiritual blessing. Dahil doon, sa nagawa niyang kasalanan, napilitan siyang tumakas. Hallelujah. Kinakailangan niyang iwan ang kanyang pamilya. Ano ba ang sakripisyo natin kinakaharap kapag tayo ay nasa presensya ng Panginoon? Sabi nga ni Haring David, I will not offer anything that cost me nothing. Hindi ako mag-aalay ng papuri at pagsamba na walang halaga sa akin. Pagising sa umaga, sa oras na ginugugol natin sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Kaya naging live ang ating service ngayon dahil unang-una, magkaisa tayo sa harapan ng Diyos. Number 2, kailangan tayo ng ating bayan sa panalangin, sa pagdulog at sa pagliligtas ng ating Diyos. Higit tayo sa 2, higit tayo sa 3. At sabi nga natin, sa pagkakataong ito, masyado nang malapit ang mga pagsubok na ito na halos nasa kalapit na lugar na ng bahay natin, no? Siguro ang iba dyan nakararanas na, naku, yung buong lugar nila halos puro positive na, sila na lang nagtitira. At kung meron mamahawaan sa mga anak ng Diyos, maapektuhan ang gawain niya. Hindi ko kinatatakot yung mga bagay na yon. At kinatatakot ko ay yung wala ako sa presensya ng Diyos kapag nangyari ang mga bagay na yan. Kahit ang inyong lingkod sa loob ng mahigit 1 linggo ay nakakaramdam ng hindi maganda sa aking katawan. Sabi nga natin, kaya nga pinapaalala ko sa mga manggagawa ng Diyos, dumating man ang panahon na hindi ko magampanan ang aking tungkulin, sino kaya ang handa na tumayo? Sino kaya ang handa na mag-take over ng aking tungkulin ginagampanan? Hallelujah. Ito na yung pinakamagandang panahon. Let us show our unity. Ulitin ko, hindi ko po kayo dinadala sa kapamakan. Kayo po'y dinadala ko sa presensya ng Diyos na siyang nagliligtas sa akin sa lahat ng oras at sandali. Genesis 28 verse 11, inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyan doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog.
na sa kanyang pagtulog, nagkaroon ng isang karanasan si Jacob. Nang gabing yun, siya'y nanaginip, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya, wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Hallelujah! Kakatuwang isipin na sa orsay ng pagtakas ni Jacob ay namit na ang Panginoon sa isang specific na lugar. Kaya kahapon habang nagpe-prepare ako sa gawain para sa ating daily devotion, sapagkat sabi nga pagkatapos sa isang daily devotion, maghahanda na tayo para sa susunod na mensahe, sa susunod na araw, make preparation, and then the Holy Spirit continue na nag-impress sa akin. Sabi, tayo'y pumarap sa Diyos. Tayo'y sama-samang manalangin. Si Jacob ay pinaalalahanan ng Diyos ng oras na yun. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya, wika sa kanya, "Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi." Kaya he was reminded by God. Pinalala ni Lord ang kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako kay Abraham at kay Isaac. At ito ay personal na pinaalala ng Diyos kay Jacob. Kaya sa bawat araw, wag nating mamaliitin ang gawain ng Diyos. Sapagkat walang ibang layunin ng Diyos kundi tayo ay makarinig. Walang pinapaalala, walang nais ang Panginoon sa atin kundi ipaalala sa atin na siya ay nasa ating tabi. Every time na tayo sumasamba, tayo na nanalangin, pinapaalala sa atin ng Diyos ay nakasama natin at hindi tayo iiwan o pababayaan. Kapatid, hallelujah. Maging tayo, kahit tayo po ay nakagawa ng kasalanan, ng kamalian, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo iiwan. O sapagkat sabi nga natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kapatid, walang iba na gusto tayo ay magkawatak-watak. Walang iba na may gusto na tayo ay mawaan ng sakit. Walang iba na gusto na tayo ay magkanya-kanya, kundi ang kaaway. John chapter 10 verse 10, naparito ang kaaway, naparito ang magnanakaw para magnakaw. Naparito siya para pumatay. Narito siya para magwasak. Isipin natin ang ating tungkulin sa bayang ito. Isipin natin ang kapangyarihan binigay ng Diyos sa bawat isa. Isipin natin na sa bawat oras at minuto ngayon, ang kaaway ay gumagawa, kumikilos para paghinain ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kumikilos siya para i-condemn ang mga nagkakasala, para ibaksak ang bawat isa sa atin sa gitna ng mga pagsubok na ito. Pinupuno niya ng maraming problema ang mga Kristiyano. Pinupuno niya ng doubt, pinupuno niya ng takot. Pero wag natin kalilimutan mga kapatid, na ang kaaway ay umaatungal lamang, nagpapasok lamang ng mga negatibong bagay sa ating isipan, pero wala siyang kapangyarihan at authority sa ating buhay. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa atin, ang Diyos ang may authority sa atin, ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin. Kaya sa bawat umaga ng ating
pagsasama-sama spiritually kahit sa iba't ibang dako. Huwag natin kakalimutan mga kapatid, kasama natin ang Diyos at sa kanyang presensya, lagi niya pinapaalala ang kanyang mga pangako. Kaya na sinabi niya dito, darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang 4 na sulok ng daigdig. Sa pamagitan mo at ang iyong lahi pagpapalain ang lahat ng bansa. Kasi simula pa lang ho, katatakas pa lang ni Jacob, na pinaalala sa kanya ng Diyos na hindi niya ito pababayaan. Kaya sa simula pa lang ng mga pagsubok sa ating buhay, kapatid, hindi ang Panginoon ay kakampi natin, ang Panginoon ay naisa yung tulungan. Maaring imposible yung sitwasyon natin, maaring ang kinakaharap mo ngayon ay napakahirap. Huwag mong iisipin na magbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang Diyos kahit sa gitna ng ating pagkakamali at pagkakasala. Tayo ang nagbabago. Tayo ang lumalayo. Kesa sa ito, magkaroon tayo ng decision. Sino unahin mo sa buhay mo? Sino ang unahin mo sa gitna ng mga pagsubok? Kanino ka dapat lumapit? Kapatid, wala nang iba maliban sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Kaya kapatid, kung kayo po ay nakikiisa sa oras ito, mangyari lamang po na lagyan niyo po, mag-comment kayo ng mga pangako ng Diyos. Hallelujah. Mag-comment po tayo ng mga salita ng Diyos na magpapalakas ng loob ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Sige po, I want you to type promises of God. Mga pangako ng Diyos na panghawakan natin, lalo na sa ganitong sitwasyon. Ayon sa Okta Research, nagsisimula pa lamang daw yung mabilis ang pagdami. Sabi nga nila, baka by the end of March, instead of having 4,000 to 5,000 new active cases every day, tayo po ay baka umabot ito ng 7 to 8,000 cases, new cases sa pagpasok ng Abril. So isipin po natin yun. Satan has no authority over the lives of every one of us. Wala sa kapangyarihan sa ating mga buhay. Kahit sa inyo mga kapatid. Sa kabila na kayo may nararamdaman physically, kapatid, hallelujah. Do the flesh is weak, our spirit is strong. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Huwag niyong iiwan ang bawat isa. Huwag kayong magkakanya-kanya, sapagkat that is the desire of the enemy. Every day may buhay na nalalagay sa alanganin. May pamilya na inaatake ng kaaway. I'm not saying this sapagkat sinasabi ko na niniwala akong malakas ang kaaway. No. Nililing lang niya tayo na meron siyang power. Wala. Nililing lang niya tayo na siya ang may control ngayon sa pandemya. Wala. Kaya sino mang nagtitiwala sa Diyos, hindi mapapahamak. Amen. Come on, hallelujah. Samahan niyo po ako and let's type promises of the Lord, please. Hallelujah. Kung tayo po ay nagkakaisa, I want you to type promises of the Lord, mga salita ng Diyos sa umagang ito. Punuin natin ang ating FB group ng mga pangako ng Diyos.
Hallelujah. Let's i-claim po natin ang mga pangako na yan ng Diyos. Hallelujah. Kung ano man ang kinakaharap mo, kung ano man pagsubok, kapatid, hindi ka iwan ng Diyos, hindi ka pababayaan. Katulad ng kay Jacob, pinapaalala ni Lord ang kanyang mga pangako. Yun ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Yun ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Oh, hallelujah. Isama natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Samahan niyo kami sa pananalangin. And before we start praying, let us claim promises of the Lord. Let us encourage one another. Yung iba sa atin ay may mga pagsubok na kinakaharap ngayon. Even those in authority, no? That God will protect our barangay officials, lalo na yung ating mga kapatid na mga nasa posisyon ngayon. Nakikita naman po natin na sinisira ng dyablo ang tiwala ng bayan sa mga authority. Pinagwawatak-watak niya upang magkaroon ng kaguluhan. Ang kalaban natin ay hindi tao, kundi spiritual. Ang kalaban natin ay ang dyablo at ang kanyang mga alagad na nagkakalat ng kasinungalingan at siyang nagiging dahilan para magkanya-kanya ang mga anak ng Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kung ikaw ay walang pagsubok ngayon, wala kang challenge na kinakaharap ngayon, hallelujah. Much more na dapat tayo manalangin sa mga mayroong mga kinakaharap ngayon, hallelujah. Let us always be reminded that the Lord will never leave us nor forsake us. That the Lord came here to save us, not to condemn us. Kung kinokondem ka ng iyong puso, kinokondem ka ng iyong konsensya, mas malaki ang Diyos kaysa sa ating konsensya. Handa siya magpatawad, handa siya magligtas. Nalalaman ng Diyos ang kinakaharap natin mula sa simula hanggang sa kasalukuyan. Hindi ka nag-iisa. Mahal ka ng Panginoon. Mayroon kang pamilya ng Diyos na handang manalangin at samahan kayo sa pagharap sa pagsubok na ito. Hallelujah. Praise God. Glory to Jesus.
Isipin lang natin, napakalaki na nagawa ni Jacob, pero ang katotohanan na ito, Jacob only wants the spiritual blessing. Gagawin niya lahat, kahit mali, makabtalan niya ito. Kapatid, hindi pwedeng nakawin ang spiritual blessing. Binibigay ito ng Diyos. Kaya lang sabi nga, kung may nagawang mali, kailangang harapin, kailangang ayusin. Hallelujah. Tayo po'y magsimulang manalangin sa Diyos. Glory to God. Sa mga kapatid natin, hallelujah. I want you to type a promise of the Lord. Pangako ng Diyos. Napakalaking bagay yan sa inyong lingkod, no? Sapagkat kailangan ko rin kumain ng salita ng Diyos. At yung mga salita ng Diyos na ipopost nyo ay may spiritual food. Psalms 91 verse 1, siyang nag-aangat ng pagkupok ng katasaasan at nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Kaya aming Ama, kami lumuluhod ngayon sa iyong harapan at nagpapalinis. Hallelujah. O Diyos, samahan mo kami sa mga pagsubok na kinakaharap ng aming lungsod. Wala man ang infeksyon sa aming pamilya, pero patuloy po namin idinudulog sa iyo, O Diyos, ang isa't isa. You have reminded us, Lord, of your promises. So right now, O God, we are also reminding you, Lord, of your promise. Kami po'y nagpapakalinga sa iyong harapan. Hallelujah. Purihin ka. Sambahin ka. Lord, ikaw po ang kumilos. May mga kapatiran kami na itetest ngayon, isa-swab. Lord, prepare us, Lord. Ano man ang sitwasyon, wala kami pangamba, sapagkat kasama ka namin, hindi mo kami pababayaan. We pray, hallelujah, Father God, hallelujah, sa bawat miyembro ng pamilya na tunay nga, O Diyos, meron kang pangako na ipapayag sa kailabaw umaga. Ng bawat salita mo na aming maririnig ang nagiging kalakasan ng bawat isa. Huwag nawa, Panginoon, na sa kabalahan sa buhay, makalimot kami na makinig sa iyo. Nalangin ko po, O Diyos, na samahan ng iyong mga anghel ang bawat isa katulad ng pangako mo, O Diyos. Mula sa paglabas hanggang sa pag-uwi, mula sa pagpasok sa trabaho hanggang sa pag-uwi, mula sa umaga hanggang sa paglubog ng araw. Lukuban mo ang bawat isa ng iyong banal na dugo. At tunay nga, O Diyos, maging handa kami sa kung anumang pagsubok na darating. Dalangin ko po, O Diyos, panghawakan namin ang iyong mga pangako, panghawakan namin ang iyong mga salita. Manalig kami, O Diyos, at tunay nga, Panginoon, makatulong kami sa iba sa pamagitan ng encouragement ng mga salita mo, O Diyos, na ibabahagi sa kanila through online messages. So, Father God, hawakan mo po, Panginoon, ang mga barangay ngayon, Lord, na pinakitaan ng napakaraming infection. In the mighty name of Jesus, Lord, wala akong pangamba, wala akong takot,
maging ito ay nasa labasan ng aming tahanan o nasa labasan ng aming bakuran, sapagkat tunay nga Diyos, ikaw na nga kung hindi mo kami iwan o pababayaan. Huwag mo pong hayaan, Lord, na mapigilan kami sa pananalangin, mapigilan kami sa pagpapahayag ng iyong salita, sapagkat ito po ang magsisilbing kalakasan at liwanag ng bawat isa. Huwag mong hayaan, Lord, na mapigilan kami ng kaaway na mag-encourage, magpalakas sa loob, at sa tulong sa mga tao, Lord, nakakaramdam, Panginoon, ng matinding depression. Lord, in the mighty name of Jesus. May mga kapatiran kami, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, gusto na nilang wakasan ang kanilang buhay, puno sila ng galit, sapagkat na sa tingin nila walang nagmamahal sa kanila, walang umaalala sa kanila, walang tumutulong sa kanila, pero ang totoo ay ikaw ay kasama nila. Dalangin ko po, Diyos, sa to, Lord, alisin mo ang galit, alisin mo sama ng loob sa mga puso ng mga taong ito, Lord. Hayaan mong lukuban mo sila ng iyong pag-ibig, ng iyong pagpapatawad, ng iyong kapangyarihan, O Diyos. Katulad ni Jacob, Lord, nangusap pa sa kanya para ipadama mo, Panginoon, ang iyong katapatan sa kanila, Panginoon. Na ang buhay na nila ay iyong pinapalagahan, na ang buhay na binigay mo sa kanila, O Diyos, ay mahalaga sa iyo at nais mo sila ay maligtas. Walang pagsubok na dumarating sa aming buhay na hindi namin kaya. At kung di man namin kaya, ikaw ang gagawa ng daan. Lord, kahit ito ay posible, gagawa ka ng daan. Maging sa gitna ng karagatan, maging sa gitna ng disyerto. Hindi mo kami iwan, hindi mo kami pababayaan. So Lord, continue to move right now, Lord. Alisin mo po, Panginoon, yung kaisipan ng suwis ng pagpapakamatan. Alisin mo po sapagkat tunay nga, Panginoon, paalala mo sa kanya na tunay nga hindi ito ang solusyon, hindi kamatayan ang solusyon, hindi galit ang solusyon. Walang ibang pwedeng magmahal sa amin ng gano'n na lamang makapupuno sa aming paghahanap ng pag-ibig maliban sa iyo, Panginoon. So Lord, right now, in the name of Jesus, yakapin mo po ang mga kapatid namin. Ipakilala mo sila. Kasama kanila, Panginoon, mula sa simula. Bilangin ko rin po ang mga bata, Lord, ingatan mo at gabayan. Huwag mo pumayaan, Lord, na makapitan sila ng mga sakit sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sinadalain din po namin, Diyos, sila Kapitana Lori sa Barangay 143. Ikaw po ang patuloy na manguna. Kumilos, O Diyos. Ingatan mo po siya, Lord. Huwag mong iiwan ang kapatid namin ito sa kanyang pagtupad, sa kanyang tungkulin, maging si Kapitan Jimboy Bayan, Lord. Tunay nga, O Diyos, ang presensya mo ay nasa aming mga barangay dahil may mga anak ka na nanalig sa iyo. Hawakan mo ang kanyang mga konseho, ang kanilang council, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Masyado nang matagal ang pandemyang ito, Lord, at nakadadama na sila ng stress, depression. Lord, ingatan mo at gabayan sila. Napakalaki ng kanilang tungkulin at mahalaga sila para sa kaayusan ng aming mga barangay. Father God, thank you. Thank you, Jesus, for everything, Lord. Salamat po sa mga nakiisa. Salamat po, Panginoon, sa mga sumama. Huwag mo pong hayaan, Lord, na patulugin kami ng Diablo. Huwag mo pong hayaan, Lord, na ilayo kami ng Diablo. Lord, keep us always updated, united in prayer, with humility, sa presensya mo, Panginoon. So, Father God, hallelujah, continue to move, Panginoon, for our services. Tuloy-tuloy ito. And I pray, O God, kung dumating man ang panahon na tunay nga, O Diyos, na matitigil ang pagpapahayag, Lord, I pray, O God, somebody
merong isa, Panginoon, na tatayo at magpapatuloy ng ginagawa ng iyong lingkod. So, thank you, Jesus. Hallelujah. Kami walang takot sapagkat ikaw ang kasama namin. Kaya kami, Panginoon, ang nanalangin ay hindi dahil sa mga pangamba, kundi naniniwala kami, Panginoon, ito na yung panahon ng Diyos na dapat kami magkaisa. So right now, Lord, aming tinatalian ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa, sa aming pamilya, sa aming mga tahanan, sa aming mga anak, sa aming asawa. And I pray, Lord, in the mighty name of Jesus, Satan, wala kang authority sa kanila, wala kang kapangyarihan sa kanila. Si Lord lang ang nagmamayari sa amin sapagkat kami ay tinubos sa halaga ng buhay ng Panginoon sa kanyang banal na dugo. Satan, you have no power over us. You have no authority over us. And right now, Lord, I pray, O God, that we use not our sight, but we use our spiritual sight, O God. Open our spiritual eyes so that we will be reminded of your promises, that we will be victorious at the end of this pandemic. Father God, wala kami nihiling. Samahan mo kami, pangunahan mo kami, at higit sa lahat, Panginoon, magtiwala kami sa iyo sa lahat ng oras. So thank you, Lord. Bless everyone who have joined this service. At tunay nga, Lord, paalalahanan mo kami, Panginoon, na kami isang katawan, hindi nag-iiwanan, hindi nagtutulungan, at nagpapalakasan. So thank you, Father. Bless us today. Bless our work. Bless mo po ang bawat araw at oras namin. And I pray, O God, that every members of our family na pumunta sa trabaho ay uuwing ligtas, malakas, at puno ng kagalakan. So thank you, Father. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa, lalo na sa aming mga senior citizens. Ingatan mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Sila Nanay Linda, Nanay Pusing, Nanay Betty, Nanay Lumen, O God, Nanay Dioli, O God. Sila Brother Rodrigo, Lord, sila Nanay Winnie, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. Nanay Julie, hallelujah. In the name of Jesus, ikaw po ang kumilos sa kanila, Panginoon. Sa mga manggagawa namin, sila Pastor Bong, Panginoon. Pastor Leo, Lord, in the name of Jesus. Maging si Pastor Jimmy, O God, ikaw po ang kumilos, Panginoon. Sa mga kapatid namin sa Masbate, sa mga kapatid namin sa Leyte, sa mga kapatid namin sa Paranaque at sa Las Piñas. Maging sa Taguig, Lord, alalahanin mo po ang iyong mga lingkod doon, ang iyong mga anak doon. So thank you, Father. Lord, salamat po. At dalangin ko po, Diyos, ang kapayapaan mo at kagalakan ay manatili sa puso ng bawat isa. Dalangin ko po, Lord, na maging tapat kami sa paghintay sa pagbabalik mo, Lord. Katuparan ng iyong mga pangako sa iyong muling pagbabalik. So thank you, Father. Thank you, Jesus. And I pray, Lord, i-bless mo rin po ang aming government, Panginoon, sa kanilang effort, Panginoon, sa vaccination program. Tunay nga, Diyos, ang aming government ay gumagawa ng paraan para tulungan ang aming mga kababayan at dalangin ko, Diyos, na hindi po politika ang sisira dito. I-bless mo po ang mga nais tumulong. I-bless mo po ang tunay na lingkod na naalala ang aming kababayan. At huwag mo pong hayaan ang pamumulitika ng iba ay mangibabaw sa gitna ng pandemya. So thank you, Jesus. Thank you. Bless our country, the Philippines. Bless our city, Pasay. I-bless mo po ang Metro Manila. I-bless mo mga pastor, Lord, lahat-lahat. At huwag kami magkulang sa aming mga paglilingkod. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang pasasalamat. Sa dakilang pangalan ng Panginoong Kristo,
Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po. Ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos, ang kanyang kagalakan ay sumainyo at makita siya sa ating mga buhay at maparangalan. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen. Amen.